saka ako, Juan, hindi po 20 years old yung bata. Nasa 17 pa lang po siya, mag-18. Oh, so ibig sabihin underage pa? Underage pa po. Regarding po dun sa sinasabi niya na may sama ng loob siya sa kanyang mga magulang, ano po masasabi niyo dun? Sa akin naman, wala niyang sama ng loob. Ang may sama ng loob niya sa doon sa lola at sa tiyahit at sa magulang niya doon sa loob yun. Kalagitnaan pa lang, parang binabaliktad na kami, parang napasama na kami na nag-message na si Precious na nag-message na parang pinagsasamantalahan daw namin siya. Ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan, no? Ayan. Sino po ang nakapanood ng sino po ang nakapanood nung bata, yung magandang bata na inilapit sa atin dito sa Caloocan ba yun, bro, no? Caloocan Dagatan. Ayun. Yun po yung pinuntahan namin mga kababayan ng hapon. Pumunta kami doon dahil nga humingi sila ng saklolo regarding po doon sa artistahing bata na sinasabi nila. At ito, nai-upload na namin, pero gaya ng sinabi ko mga kababayan, marami din na nakapanood ng live ko kasi nung nakuha namin yung bata, nung ibinigay sa amin, is nilive namin siya para makita ng mga followers natin. The same time mga kababayan, nung kalagitnaan nga po na iuwi sana namin sa shelter, pero may mga umapila po itong si Raymond mga kababayan na kinakasama daw niya. So akala namin nung umpisa mga kababayan, kasi si Raquel, si Ma'am Raquel po ang tumawag sa amin, siya po humihingi ng saklolo na gusto niyang matulungan itong si Precious Grace Carion David. Pero nung kalagitnaan na nga po mga kababayan, is umapila po itong kaya hindi natuloy yung pag-rescue namin. Pero abangan nyo po yung mga videos pa kung paano nga ba yung mga nangyari at ano yung mga totoong nangyari doon. Pero sa umagang ito mga kababayan, nakita po ni Riz Moto yung message dahil nung in-upload natin yung video, ay nag-message ang mismong tatay po ni Precious Grace Carion David. So mga kababayan, tatawagan natin kasi ayon dito, ang sabi niya, Daddy Frankie Official, tawagan niyo po ako sa number na ito. Anak ko yan, si Precious Grace Carion David. Ito nga po inilapit sa akin ni Riz Moto. So tatawagan natin mga kababayan kung talagang legit po na siya yung tatay ni Precious, no? Kasi mas powerful po talagang kuhain ng nana, ng tatay, ng kapamilya kaysa yung ibang tao. Kasi kung mapapansin nyo mga kababayan, hindi kami makaporma dahil yung bata is paiba-iba yung sinasabi. At saka sinasabi ng bata na gusto niya si Raymond kasama, kaya hindi kami nakaporma nung gabing yun. Pero kung mapapatunayan natin na pamilya talaga ni Precious David, itong mga kausap natin ngayon mga kababayan, is may karapatan siyang kuhain yung kanyang anak. So mga kababayan, samahan nyo ko at pakinggan natin yung usapan namin at tatawagan natin ngayon. No? Sure. Tama ba to, bro? Wala naman po. Hello sir, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon din po. Sir, kayo po ba si Michael David? Opo, ako po si Michael David po. Michael David. Magandang hapon, sir. Magandang hapon din po, sir. Sir, si Daddy Frankie po ito. Opo. Bali yung tawag namin na to, naka-record, okay lang po? Opo, kasi po malapit lang po ako doon sa tinulungan niyo pong na-atake po na si Hilario Carino. Okay. Naalala ko yon.
Opo. Taga doon po kayo? Opo, malapit lang. Magkamag-anak ko rin po yun, sir. Pero matanong ko lang po, watang kayo't malasikinatan? Wadyak, sir, wadyak. So ano po pala ang nangyari sa anak niyo po ba yon si Precious Carion David? Opo, sir. Ang nangyari po kasi dyan, sir, na-disgrasya po yan nung bata po po. Kinuha ko po dun sa lola. Kasi po, ang totally nag-aalaga po niya is lola. Yung nanay po niya talaga, sir, is nasa Hong Kong po. Opo. Hanggang ngayon pa rin po ba? Nasa Hong Kong pa rin ang nanay niya? Opo, sir. Nung umuwi po, nung namatay yung relatives niya, yung tubing po nung mama ni Precious, umuwi po siya. Opo. At pinatitutod doon si Precious sa kanila. Doon po sa bahay po mismo sa La Union. Kaso, ewan ko kung ano yung ang napag-usapan po namin. Ang sabi po niya kasi doon na po mag-aaral yung bata. Opo. Nung umalis po, tumakas na naman po si Precious. Sir, ma-interrupt ko lang kayo. Pasensya na po sa tanong. Kayo po ba yung biological father? Not totally, sir, kasi... Yes, pasensya na sa tanong. Gaya ng aking sinabi kasi sinasabi niya, ampun daw siya. Kaya nililinaw talaga namin. Opo, sir. Pero, napapanganak pa lang po niya, sir. Kami na po talaga ang nag-aruga. Okay. So ano yung plano ngayon, sir? Na nakita nyo, napanood nyo yung video niya? Kasi, sir, medyo nagsulot lang, medyo kahihiyan, sir, sa pamilya. Alam niyo naman po yung ginawa po ng bata at nakikita naman sa mga comment kasi ng mga tao. Hindi naman nila kasi alam yung pinagdadaan Yes ng po. bata. Bakit nyo nasabing nagdulot ng kahihiyan, sir? Pasensya na po. Ano po bang ginawa ng bata, sir? Kasi marami pong lumalabas na comment na kesyo ganito, magnanakaw yung bata, kesyo nagdadrugs. Pero aminado naman ako kasi inamin naman sa akin ng bata nung huli namin kinuha sa presinto sa Kabanatuan yung bata. At saka ako hinatid dun sa lola na dapat ipapasok na namin sa rehab. So nag-desisyon ako na ipapasok ko sa rehab para mapagamot yung bata. Yes po. Pinabayaan naman ng lola. Ayaw naman ibigay sa akin yung PSA ng bata para maipasok ko siya sa rehab. Opo. Kasi ang nangyari dyan, sir, kaya nagkaganyan yung bata. Nung nag-aaral siya sa akin dito sa Pangasinan, nung kinuha ko siya, kasi dapat ako custodian guardian dahil ako yung ama. Opo. Ngayon, nung dumating yung nanay, sinabi niya na hihiramin niya yung bata. Opo. Ngayon, ang ginawa niya, binaypas nila ako na kinuha yung bata, yung pala itatransfer doon sa La Union. Opo. Nagkaroon ako ng mild stroke, sir. Ginawa nilang gano'n. Ginawa nilang gano'n sa akin. So, nag-usap-usap kami, sa madaling salita, sir, nag-usap-usap kami nung kinuha nila. Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin nung mama niya na kahit na singkong guling, hindi sila hihingi sa akin dahil kaya naman nilang pag-aralin yung bata. Opo. Yun ang pinirmahan namin, nakapuklino ko notaryo yun sa munisipyo na wala silang tatanggapin sa akin na ibigay na sustento doon sa bata dahil sila yung may karapatan. Opo. Yun ang sabi sa akin. So, ayoko naman ng high blood ako, baka ako maunang mamatay ako, hinayaan ko sa kanila yung bata. Opo. Nung nagtagal, na-disgrasya yung bata, kinuha ko. Kaya ayaw pa nilang sabihin sa akin. Ngayon, ipinabalik sa akin dahil... Anong disgrasya nangyari po sa kanya, sir? Anong klaseng disgrasya po? Na-side sweep po siya ng van dun sa kanila, sir, dun sa may harapan po nila kasi kurbada yun. Opo. Pinagpalot ng lola. Pinagpalot yung lola sa kabilang bahay. Ngayon, nabalik
na yung bata, nasa trip siya. Pero hindi naman siya tinakbuhan. Ang nagsabi pa sa akin, ibang tao pa na nadisgrasya yung bata, kaya ako nalaman na nadisgrasya. Kaya ako pinuntahan doon sa loob yung sir. Opo. Pero ganito na lang sir, gusto lang namin malaman kasi medyo ang gusto lang namin na malaman sir, kasi kayo po yung nagpakilalang magulang. Nagkausap po ba kayo nung mama ni Precious kung ano yung plano nyo po sa bata? Wala na po kami communication dahil ibinalak na po ako ng mother niya eh. Okay. So, since... Pero ang decision ko sana sir, kung gusto rin yung naman din lang siyang tulungan, kasi ang sabi nung hipak niya na pinuntahan niyo Daddy Frankie is buntis yung bata. Hindi po buntis? Aywan ko Opo. Pero 7 weeks na daw po nung nagpa-check up po sila. Maaring kwento lang niya yun. Nakita naman namin yung bata, payat Opo. At saka hindi po 20 years old yung bata. Nasa 17 pa lang po siya, mag-18. So, ibig sabihin, underage pa? Underage pa po. Oo. Yes. Kasi sir, ganito po yan. Kaya nga nagka-interesado kami at masaya ako na lumitaw po kayo. So, ang gusto nang naming malaman, yung plano ninyo po, kasi kami mismo, sir, hindi kami basta-basta pwede, kasi yung bata, medyo marahas. Hindi po namin siya pwedeng pwersahin kung walang family. Kaya kayo lang po ang may power na mag-decide kung anong gagawin. Kasi po talaga sir, Daddy Frankie, ang gusto po talaga mangyari po sana is may pasok po siya sa rehab kasi po marami siyang sinasabing kesyo may gumagamit siya ng shampoo, may naging bandada siya ng dealer ng shampoo. Opo. Kaya, pero yung mga sinasabi niya matagal na siya, 8 years siya sa lansangan, hindi po kasi nagpunta siya dito last July po. So, ibig sabihin, yung mga pinagsasabi niya ay marami sa kanya mga sinasabi na hindi totoo. Opo, kasi napansin niyo naman po kasi pagka yung unang-unang usap niyo pa lang, pag-uusap niyo, medyo maganda pa yung pag-uusap niyo, medyo matino pa yun. Opo. Pero pagka yung nagtagal na po talaga, medyo iba-iba na po yung sinasabi niya, tumatalon-talon na po kung ano-ano po na yung sinasabi. Tapos tay, regarding po dun sa sinasabi niya na may sama ng loob siya sa kanyang mga magulang, ano po masasabi niyo dun? Sa akin naman, wala niyang sama ng loob. Ang may sama ng loob niya sa doon sa lola at sa tiyahit at sa magulang niya doon sa loob yun. Kasi po talagang pinabayaan po siya. Actually sir, nung time na puntaan at nakausap ko siya, gusto ko sanang idiretso dyan sa Malasiki kasi alam ko naman yung pasikot-sikot dyan. Opo. Ay nagka-problema lang kami sir kasi ayaw siyang pakawalan nung mga kinakasama niya. Opo, nagkausap na rin po kami nung ate, yung ipag po ng anak ko. Yes, walang problem. Sinong ate po? Yung tumawag po sa inyo. Okay. Ay, sabi ko naman kasi sa kanya, kung talagang mahal niya yung anak ko at hindi niya pababayaan kasi ang hinahanap niya talaga is yung pagmamahal ng isang tao, sabi ko. Opo. Kasi ilang beses ko na pong kinuha yan, dito ko po pinatira. Grade 8 na po, grade 9 na po nang isinulid po sa akin yung Daddy Frankie. Opo. Medyo may katigasan na ng ulo. Medyo okay naman po siya nung grade 9 hanggang natapos niya yung grade 9. Pagdating ng grade 10 po, pag in-grade naan ng school year, medyo nabarkada na, bumalik na yung, nung umuwi siya ng La Union, bumalik yung, ayaw ko kung nagkasagutan silang dalawang mag-ina, medyo nawala na yung dating Precious na umuwi sa akin na at hindi lumalabas mo. May tanong din ako sir, dati na po bang ayon sa kanya, di ba may nabanggit siya na napasok na siya sa DSWD tapos pinakawalan din siya? Opo. Kinuha ko doon diyan sa mundo po, sa mundo na galing. Anong rehab siya na ipasok po? Hindi naman po siya na-rehab kasi nung in-interview naman po siya is ayos naman po yung
mga empleyado ng DSWD at rehab, kaya hindi daw po siya pwedeng ipasok. Pero sa ngayon, sir, sa nakikita natin sa mga ginagawa niya at mga galaw niya, kailangan na talaga siyang iparehab. Opo talaga, sir. Kasi ilang beses ko na po yung pinapasok, sir. Oo. Daddy Frankie. Opo. Talagang ang birth certificate birth certificate niya lang ang kailangan para maipasok po. Yes po, at saka kayo po mismo, yung magulang niya po mismo ang dapat. Yun po ang kwan po namin. Ipapasok po sana namin sa La Union kasi mas padali doon dahil nandun po sila. Dahil po sila yung kumako po doon sa bata talaga na wala na akong pakialam. Kasi ayon po doon sa taong tumawag sa akin, kailangan talaga natin kailangan nyo pong gawa ng paraan bago mahuli ang lahat kasi hindi po maganda yung nangyayari. Opo. Napapod ko na rin po yung nasa sasakyan po siya. Opo. Medyo iba na po yung kinikilos niya kaya po pilit po tinatawagan po kayo doon sa inyong page. Masyado po yata kayong BA. Yes po. At saka kailangan talaga pag may dumampot doon, kailangan kasama kayo kasi ang nangyari doon, sir, eto katotohanan po na binitawan din namin kasi nung una binigay sa amin, pumayag si Raymond, pumayag yung taong tumawag si Raquel na dalhin namin. So, ang plano namin, dalhin namin dito sa shelter, tapos kukontakin namin ng pamilya, pag nakontak sana namin ng pamilya, tsaka dadalhin sa pagamutan. Kaya lang, ayaw yatang pakawalan, hindi natin alam, kalagitnaan pa lang, parang binabaliktad na kami, parang napasama na kami na nag-message na si Precious, na nag-message na parang pinagsasamantalahan daw namin siya. Which is, nung time na bumabiyahe kami, is nag-live kami kaagad for safety din namin. O kaya nung nag-message sa akin si Raquel, yung taong humingi ng saklolo, sir, nag-message si Precious na pinagsasamantalahan daw siya. Tapos yung lalaki naman nagbabanta na sa amin. So wala akong magawa, ayaw kong mapasama. Sabi ko nga, tinawagan ko pa yung lalaki. Akala ko desidido kayong tulungan tong bata. Bakit ngayon parang sinisindak, tinatakot nyo kami? Sabi ko, wala akong masyadong karapatan, kaya binalik ko sa kanila. Yun nga po, ang sabi ko rin po sa kanila, kasi dapat talaga yan maipasok sa rehab. Kasi po napagsasamantalahan na yung bata, sir, wala sa sarili yung bata Lalong-lalo na, kayo na may sabi, underage yan, na-influensya na po ng hindi maganda. Opo, yun nga po, kaya pupunta po sana ako doon sa kapatid niya sa Aliaga para tanungin kung sakasakali man sir na Daddy Frankie kung siyempre sa inyo na rin po nanggaling na gusto niyo kung tulungan yung anak ko. Yes po. Siyempre ako naman po wala naman na po akong trabaho. Nag-i-dress na lang po ako ng manok sa kapatid ko kaya Ganito po yan, sir. Kung gusto nyo po, kasi sa amin talaga, ayaw ko ng gulo. Diba? Kasi ayaw kong ako yung mapasama. Pero kung gusto yung tulungan namin kayo, kunin nyo po muna yung bata sa custody ng lalaki kasi kayo ang may karapatan. Pag nakuha nyo na, saka namin kayo tutulungan. Pero kung kami ang kukuha doon sa custody ng mga tao na yon, hindi po pwede. Kailangan punta kayo doon, puntahan nyo si Precious doon sa lalaki na yon, magsama kayo ng mga kinauukulan, barangay or pulis para makuha nyo ng mahinahon, maayos. May kasulatan kayo kung anong maganda, basta kailangan idaan ninyo sa legal. Payo ko lang, pag nakuha nyo na, saka namin kayo sasamahan, ipasok natin sa tamang pagdadalhan. Ganito na lang po, Daddy Frankie, kasi pupuntakin ko po na kasi hindi nila alam kung saan nangungupahan yung lalaki. Nandun lang sa barangay na yun, sir. Wala daw doon, sabi ni Rosero, Daddy Frankie. Oo. Hindi ko po alam, pero may nag-message sa akin, nandun lang sa barangay na yun. Ganun din po ba? Opo. Hindi naman pwedeng lumayo yung lalaki, sir. Nandun lang yun. Dito lang sa Kung kasi medyo pinatrantaso ko ngayon, Daddy Frankie. Kumaling ako next week at magkaroon ng pera. Opo. Pamasahe
pamasahe papuntang Maynila. Sige po. Mag-meet up na lang tayo dati, Frankie, doon sa Maynila, dyan sa Maynila. Sir, ganito lang yung sinasabi ko po sa inyo, sir. Ganito po, gumawa kayo ng paraan na mahanap ninyo si Precious. Pag nakuha ninyo si Precious, kahit saan sa Maynila, once na nakuha nyo na, nasa custody nyo na, saka na kami mag-i-enter, saka kami papasok. Pero yung ako yung makikipag-usap doon sa lalaki, hindi po pwede kasi hindi maganda yung bitawan niya ng mga salita eh. Hindi po dati, Frankie, sasamahan nyo lang po ako doon sa barangay. Opo. Pero hindi na kayo haharap. Ako na yung haharap. May mga pupunta tayo ng barangay. Opo. Sasamahan nila po. Maghihintay na lang po kayo. Sige po. Ganun na lang po. Para Okay. hindi po magkagulo kung sakasakali man. Kasi pinagditan yung anak ko. Opo, nasa inyo pa rin yun kasi underage pa rin yun eh. Opo. Kaya pupunin ko po yung pupuntahan ko pa po yung PSA niya sa La Union. Kukuha muna ako ng PSA. Kahit i-online nyo na lang yung PSA, 3 days lang darating na dyan sa inyo. Di ba? Tama? 3 days lang po, online nyo lang po. Darating na para hindi na kayo pupunta ng La Union, malayo pa. Opo. Kasi gusto ko rin po malaman kung ano po yung magiging decision nila. Kung talagang bibitawan na nila yung bata, ako na yung mag-shelter sa kanya na magiging custodian niya para ma-secure ko naman po yung bata. Oo, sige po sir, basta update nyo lang po kami, basta kami nandito lang kung ano yung magiging decision ninyo. Pag nakausap ninyo po yung asawa nyo, nandito lang po ang Team Daddy Frankie. Ano po? Wala na po. Yung ang kumakausap lang po sa akin, Daddy Frankie, doon sa La Union is yung Lola po. Oo, sige. Okay lang po. Basta kayo na basta mag-message lang po kayo sa amin kung ano ang magiging update. Nandito lang po kami. Okay, sige po, Daddy Frankie. Maraming salamat po, Sir Michael. Ganun din po, sir. Maraming Okay. salamat, Daddy Frankie. Thank you so much po. God bless po. Ingat po kayo parati. Salamat. Ganun din po sa inyo, Daddy Frankie. Okay po. So ayun mga kababayan, mga kabaranggaw, nakuhaan na natin ang panig, ang father ni Precious. So hintayin na lang natin, gaya ng aking sinabi, narinig nyo naman po, sa kanila lang kami tutulong pag nakuha na niya mismo. Kasi hindi po maganda yung naging nangyari sa amin nung gabing unang turnover nila sa amin yung bata. Kalagitnaan palang binawi pa rin. So mahirap po magsalita, magbitaw ng mga salita na hindi magugustuhan ng ibang panig. Kaya ang maitutulong ng Team Daddy Frankie sa ngayon mga kababayan, isa kung yung magulang na mismo ang lalapit. So maraming salamat mga kababayan. Sana po ay na-update namin kayo dahil maraming nagme-message, nagtatanong kung ano na po ang nangyari kay Precious sa batang maganda. Kaya maraming salamat mga kababayan, and God bless po. Ingatan po natin ang ating mga anak. Parati po gabay ng magulang ang ating ibibigay sa kanila para maiwasan ng mabarkada. Maraming salamat. God bless po and bye-bye.